Ayun, magandang araw sa inyong lahat. No? Natagalan akong gumawa ng video kasi nga sobrang busy sa trabaho. Um, Sunod kong video guys ay tungkol naman sa electrical, no guys. Medyo mahaba-aba yung aking video kasi nga merong lecture, merong troubleshooting, merong actual installation or actual wiring, yung mga advices at saka yung mga paraan kung paano mag-troubleshoot ng wiring, no. Ang tinutukoy ko guys ay yung across the line magnetic starter, no. Sa mga electrical practitioner, so alam na alam to. Sa mga industrial control, bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo and then i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko guys. So sana yung video na to ay makatulong sa mga, lalo na sa mga baguhan, sa mga nag-aaral, sa mga aspiring electrician, no guys, at sa mga gustong matuto ng industrial control. Hindi mawawala ang industrial control, no guys, lalo sa mga electrical practitioner, lalo na kung sa mga industrial companies or sites tayo magtatrabaho. So yun guys, wag na natin patagalin at magle-lecture muna tayo. Yun, abangan. One eternity later. Ayan guys, pag-aaralan natin ngayon yung contactor, no. So meron tayong dalawang brand dito. Merong Siemens at saka Schneider Electric. So, pero pangkaraniwan namin ginagamit tong Schneider halos sa lahat ng ano namin, ng control namin. Ito na yung ginagamit namin. Medyo may kamahalan nga lang siya. And then yan, meron tayo. At meron din akong sample ng auxiliary contact. So pag-aaralan muna natin yung parts ng contactor guys, no. Dito muna tayo sa ibabaw. So kung makikita nyo dyan guys, meron tayong M7 na nakalagay. Ito yung sa mga model ng ng Schneider guys. So meron dyang 220 volts. Kung mapansin nyo. And then 50 to 60 Hz. So normally naman sa 60 Hz tayo. And then yung 220 volts ay supply para dun sa, yun yung rating na voltage supply para dun sa coil ng contactor na to guys. Kung mapapansin nyo naman dito sa kabila guys, wala siyang ganun sa ibabaw, no? Yung M7 na yun. Pero may mga contactor na ganito guys, nasa harap yung kanyang pinakang A1 and A2. Ito yung terminal para sa coil ng contactor. Kung mapapansin nyo guys, mag-iingat tayo dito sa paggamit ng mga contactor. Kailangan alam natin yung pinakang rating ng voltage para sa coil o yung supply niya. Again, maraming namamali dito. Kailangan malaman muna natin kasi pinoprotektahan natin yung coil. Yun yung pinakang major na part para sa akin siguro, yung loob ng contactor ay yung coil, no. Dito guys, 24 volts. So supply niya is 24 volts lang dapat. And then dito ay 220. Ano bang natutunan ko dito guys? Kapag halimbawa 220 and then naging grounded yung iyong supply or nangalahati katulad ng 110, kapag sinuplayan mo to guys, itong contactor na to, unang-unang magiging effect niya ay nagra-rattle o gumagalaw. Hindi nagpe-permanent itong paglubog nitong part na to. Yun guys ang unang-unang yung tandaan kapag nagra-rattle ang inyong contactor. Number 2 ay kapag madumi. Ito guys, tandaan,
minsan na-experience ko na nagkakaroon to or pinapasukan to ng mga insekto katulad ng langgam na nagkakaroon o pinagbabahayan nila yung loob nito, and then yung contact niya hindi na nagdidikit kasi nga nakaharang yung mga patay na langgam or mga ants na nasa loob. So yun, dapat lagi nating minomonitor or kaya nagkakaroon tayo ng preventive maintenance, so para makita natin yung mga possible na dahilan para masira itong ating control or any electrical devices. Ito guys, kanina, ito yung cover niya. Yan. By the way guys, ito yung magnetic part niya. Magnetic contactor, and then ito yung overload relay niya. Sa Schneider LRD12 ang tawag dito. So meron siyang button for reset, kulay blue. And then stop. Red in color. So ito pwede natin, removable din yung cover niya. Kung mapapansin nyo guys, ito yung rating ng amperes niya o yung current from 5.5 amperes to 8 amperes. Kung mapapansin nyo guys, meron diyang test. Ite-test natin siya. Ibig sabihin may arrow siya doon. So susundutin lang natin siya no guys, no. And then itutulak pa kaliwa. Medyo mahirap. Wait lang. Ayan. Ayan guys, nung sinundot natin siya guys, no, so lumabas yung, kung mapansin nyo may letter T siya dun. Ayan, meaning nakatrip siya. Kapag ka nakatrip guys itong overload relay natin, itong normally closed na contacts niya ay mag-change state to normally open, at itong normally open na to ay mag-change state to normally close, at gagana yung mga indicator natin for fault or trip. Kapag ka naman ibabalik na natin siya, so i-reset lang natin. Ayan, so mawawala yung letter T nya dun. Itong nasa ilalim na portion naman guys ay para dun sa load or for motor, yung normally motor yung load nito. So may T1, T2, and T3 terminals tayo dito, which is connected to this portion, T1, T2, and T3. And then the upper portion or the top portion will be for the power supply. So line 1, line 2, and line 3. Sa akin guys, kapag ka nagda-diagram ako, tinatandaan ko na tong number na to. For normally open, we have 13 and 14. Normally for ano to for start push button. And then itong 21 and 22 for idle indicator or yung stop. And then A1 and A2 terminals are for coil or magnetic coil of the contactor na guys. Yan. So yun, removable din to guys, unahan. Yung ibang yung ibang contactor walang cover. Yun ang kagandahan dito sa contactor ng Schneider, no. Merong mga for protection na rin siguro. And then guys, meron tayo, we have additional auxiliary contact. Kung hindi sapat itong contact na to at maglalagay pa tayo ng buzzer and then yung fault indicator or pilot light. So kakailangan natin tong auxiliary contact na to, additional. So ito guys, ilalagay lang natin dito.
So may clip siya para mag-lock. And then yan guys, lagi niyong tandaan din, normally open for 53 and 54, normally closed for 61, 62, 71 and 72, and normally open for 83 and 84. Dapat tandaan natin to kasi lalo na kung industrial electrician kayo guys, kapag nag-apply kayo sa mga company, kahit yung mga engineer, kahit ako ng engineer na naka-experience ako na magpa-wiring or magpa-diagram yung supervisor doon sa in-applyan ko. Medyo kabisado ko to nung nasa ano pa lang din ako, nung nagte-TESDA pa lang ako. So malaking advantage sa akin. Mas maganda kasi yung kompleto yung details guys para hindi kayo maligaw. Kasi mahirap yung makakalimutan mo eh. Ayan guys. So magpo-focus tayo dun sa across the line lang guys. Kasi nga, para sa akin guys, yun yung pinaka basic na wiring sa isang industrial control. Magsisimula ka talaga dun sa across the line lang. So guys, so ilalagay natin tong auxiliary contact natin. Sasalpak niya lang ng ganun. And then guys, ito na. Kapag tatanggalin natin, ipupul lang natin yung portion na to. Yan. And then, iangat. Yan. Napakadali lang niya guys. So yun, makikita nyo siya kapag gagana, syempre, kapag na-energize mo itong magnetic contactor, pag nasupplyan mo siya, lulubog din to kasabay. Nakalock siya dito sa portion dun sa kanina, and then lulubog to kapag na-energize. So lulubog to. Ano niya. Ibig sabihin, nag-change state na tong mga contact niya. So lahat ng normally open, magno-normally close, and then yung normally close, magno-normal open siya. So yun yung pinaka-basic principle ng magnetic contactor na. Kapag nasupplyan mo yung coil niya, lahat ng auxiliary contact niya ay magbabago ng state. Guys, bago ko makalimutan pala, yung pagsiset ng overload relay, laging tandaan 115% ng full load amperes ng ating motor o yung pinakang load. Maximum yun guys. So ita times natin ng 1.15 ang ating full load current, no? Yun. Kapag across the line tayo, laging tandaan 115% ng full load current ng motor or yung load natin. Ngayon naman guys, gagawa tayo ng diagram ng across the line. So gaya nga na sinabi ko, ito yung pinakasimpleng wiring o pinaka-basic or pinaka-foundation ng ng industrial motor control. Napakadami nitong application, no? Hanggang sa mag-wiring ka ng Y delta, magagamit mo to. So paano ba? Importante kapag ka magda-diagram ka ay kompleto yung label at yung mga terminal, kung ano mismo yung nandun sa contactor natin o yung mga gagamitin nating auxiliary, ay dapat same dun sa gagamitin nating label sa diagram. So pinakamadali sa akin guys ay yung ladder diagram. So naka horizontal siya. So ano nga ba yung mga gagamitin natin? Sa push button guys, meron tayong stop na ang label ay ganito. So for stop to, push button.
And then meron naman tayong start na nasa ibaba naman yung guhit niya. So, start. Meron din tayong auxiliary contact. Normally open. Auxiliary. Tapos meron tayong coil. So, lalagyan na lang natin letter C. Representing yung coil niya. No? Coil. And then, we have yung overload. May OL siya. Lalagyan natin. Overload. And then, meron tayong buzzer. Buzzer. And then yung pilot light or indicator light. Pilot light na lang. So, mas maganda guys kung detailed yung ating gagawin. So, unang-una, mahalaga din na kabisado natin yung diagram kasi nga, kung lalo na kung industrial electrician ka or kahit yung engineer, kapag ka nag-i-interview sa mga industrial plant, pangkaraniwan tinatanong nila o pinaggagawa nila ng diagram. So, dapat yung basic pa lang alam na natin. So, sa una, ito yung gagawa natin ng line. And then, kapag ka nagda-diagram ako, ang inuuna ko ay yung actually, pwede ka naman maglagay ng emergency stop. Emergency stop natin ay merong parang logo lang dito. So, ES. Lalagay natin ng ES. Stands for emergency stop. And then, pwede mong ilagay sa sunod yung overload natin. So, kailangan natin sa overload yung syempre 95, 96. Normally close siya. And then kakaroon tayo ng stop. Push button, no? Stop. Lagyan na natin stop. And then dun sa next niya ay so yung stop naman dalawa lang ang terminal niya. And then yung start natin. Pagkakaiba niya, nandito naman yung pinakang guhit niya. So, ibig sabihin lang niya na pipindutin mo siya para dumikit siya sa dalawang terminal niya. No? So, start, push button. Sindiretso natin siya dun sa coil. So, representing yung C. And then, pupunta na tayong line 2. So ito guys, yung A1, A2. Pero guys, ang technique kasi, kapag nagwa-wiring ng industrial control, mas maganda, mas matipid ka dun sa wire. So ang technique dyan guys, kung halimbawa pwede namang magbaliktad yung A1 and A2, kung saan mas mapapaganda yung inyong pagwa-wire. Kapag ganito ang diagram natin guys, so kung i-analyze mo yung circuit, no? Kapag ganito lang yung pinakang diagram natin na una. Kapag pinindot mo yung start push button, gagana yung coil niya dito. So may energize to. Pero ang start kasi, pag pindot mo, aangat agad siya. Maliban na lang kung idiin mo. Habang nakadiin yung start push button mo, gagana to. Pero ang normal na operation niya ay pipindutin mo lang ng mabilis. No, guys. So yun yung purpose nung paglalagay ng auxiliary contact na
nakalagay doon sa mismong contactor. So lalagay tayo dito ng normally open. Yan. Ito guys, normally ito ang ginagamit. Kasi ang lagi nakalagay doon sa contactor ay number 13 and number 14. Ito yung normally open na guys. So ililabel natin siya ng letter C. Ayun. And then nga, kapag dito sa circuit naman na to, kapag nag-press ka ng push button na start, no guys, kagaya ng sinabi ko, magkakaroon ng magnet yung pinakang loob ng contactor, no guys, and then yung mga auxiliary contact niya ay mag-change state, yung normally open papuntang normally close. So ito, kapag na-press mo dito siya, magko-close ito kasi nga normally open siya. So magko-close ito guys, close. And then yung kuryente niya, since kompleto na yung kompleto na yung circuit niya, so dito na dadalo yan guys. So magiging permanent to hanggat hindi mo pinapatay itong circuit na to sa pamamagitan ng stop o kaya yung emergency push button. Ito guys, nag-press ka nitong emergency stop ay totaling naka-off na yung system mo o yung pinakang circuit mo. Ang mare-reset mo lang siya kapag inikot mo yung pinakang head nung mismong push button. So meron yung arrow, papakita ko dyan. So meron na tayong isang buong circuit. So magbabalik lang siya, magpapalit lang yung state nitong contact na to kung i-stop natin siya o puputulin natin yung linya. So di-energize yung pinakang coil. So kunwari nag-press na tayo ng stop. So mag-change state tong coil niya. Yung pinakang auxiliary contact. Ang contact niya. So babalik na sa open. And then yung pinakang idle or stop, yung Schneider na pinakita ko kanina, meron yung auxiliary contact na normally close, yung 21 and 22. So ilalagay natin. Letter C pa rin to. So 11 and 12 meron nata, 21, 22. So lalagyan natin siya ng indicator light or pilot light na red. So ilalagyan natin siya ng letter I or idle. Normally red to. So ito yung pinakang normal state niya, no guys. Kagaya nga nung sabi ko, kapag na-energize mo itong coil ng magnetic contactor, so mag-change state from normally open to normally close. Ito naman guys, since patay yung unit, normally closed to. Kung i-analyze mo, line 1 at yung line to dito, buo yung circuit niya. So gagana ito habang patay itong isang buong linya na to. Ito guys. Ayan. Sa yung hawak natin kaninang pinakang contactor 220 yung pinakang power supply niya. So dapat ang rating nito ay 220 din. So meron namang mga pilot light or indicator light na mga 220 volts ang pinakang supply. So yan. And then dadagdagan natin siya ng ng alarm
or indicator for running syempre. Ipaparallel na lang natin siya guys sa coil. So maglalagay tayo dito. Again, nasa sa inyo kung pwede naman dito sa side na to. Ma-indicate lang natin na nakaparallel siya dun. So running. And then sa fault naman, dito na muna tayo maglalagay. Or actually, pwede nating ilagay dito sa emergency stop na. Kung gusto natin talagang patay yung buong system, nasa sa inyo naman guys. So, nandito. Normally open na may 97 and 98. So, overload ulit ito. So, meron tayong buzzer. Buzzer, no? And syempre, yan. And syempre, kung may buzzer, dapat hindi lang sound, no, kundi mas maganda na rin kung may indicator. So, ipaparallel lang natin yung fault indicator niya. Lagyan na lang natin ng F. Yan, letter F. So again, kapag nag-press tayo ng push button dyan, ng start, no? Bigla, i-energize natin yung coil. And then gagana itong magnetic contactor coil at saka yung running. Magko-close to. And then, yung nasa baba natin, kasi nga mag-change state kapag ka na-energize yung coil. So, magiging open to. Normally open na. So, mamamatay na yung pinakang idle indicator niya. So, yun guys. Ngayon, kapag minsan kasi, sa dami na ng circuit guys, paano ba natin ma-check yung ating ginawang circuit or wiring, no? Actually, pwede tayong gumamit ng multimeter syempre. So, buburahin na natin to guys. Then, meron tayong kumpletong circuit ng across the line. So yan, in running na siya. Ang gumagana ito, coil, saka itong running indicator light. And then kapag naman guys nagkaroon ng fault sa ating circuit, so gagana to, mapuputol itong linya. Kagaya ng sabi ko, kapag nagkaroon ng fault, no, mag-change state naman yung overload natin from normally open to normally close. So magpapalitan sila. Magiging normally open yan, and then ito naman yung normally close. And then babalik ito guys. So nag-de-energize to, babalik ito sa open. Mamamatay ito. And then babalik ito sa normally close. Okay. Normally close. So gagana to kasabay itong fault indicator light. Again guys, magsasabay yung fault indicator, alarm, and then yung idle indicator kapag ka nagkaroon ng trip. And then kapag ka na-reset natin guys, mag-change state yung overload natin at saka yung
Ito, yung normally open and normally closed. So, babalik siya sa dati. Now, yung sa umpisa guys ng pag-wiring, paano ba natin siya malalaman gamit yung ating multimeter? So, ganito ang ginagawa ko. No? So, ilalagay ko yung probe ng multimeter dito sa line 1 and line 2. Siyempre, de-energized to, no guys. So, walang supply. Para lang malaman natin kung tama ba yung wiring natin, kung hindi tayo sigurado guys, no. Kasi yung iba marami na yung pinakang wire at medyo mahirap i-trace ang basta-basta. Lalo kung yung mga lumang panel na guys. So meron tayong sa ohms yung gagamitin natin guys, no. So dito guys sa ano na to, sa unang linya. So guys, meron tayong, kunwari puputulin muna natin guys, yung pinakang circuit natin. Ito. Hanggang dito muna tayo sa side na to. Putulin muna natin. Ito muna. Dito muna tayo magpo-focus sa circuit na to. Kung mapapansin nyo guys, yung load ng pinakang circuit na ito ay meron tayong dalawa na coil and then yung pinakang running indicator niya, no, yung pilot light. So dito pa lang dapat sa paggamit ng tester ay malalaman mo na dapat kung may mali dun sa wiring mo, no guys. Yan. So paano ba natin malalaman kung gamit natin yung ohmmeter o yung yung multimeter natin? Sa ohms pa lang guys. So kunwari ito merong 4 ohms. Ito naman merong 3 ohms. Kapag ka nag-push tayo ng start push button, anong marireading natin guys? So dapat meron unang-una dapat meron tayong marireading na value ng resistance dito sa ating tester. Yun ang unang-unang tatandaan natin. Dahil kapag ka nag-zero ang isang circuit, ibig sabihin merong problema or merong shorted doon sa inyong circuit. So mag-trip kung meron tayong circuit protection dito, breaker, fuse, yan. Ma-activate yun kung magti-trip yung breaker. O pwedeng pumutok yung fuse. So halimbawa, ay tatanggalin muna natin yung nakaparallel sa kanya na ilaw. So, syempre, hindi to magmamagnet kung walang supply, no guys. Tetesterin lang muna natin siya ng walang supply. Kasi nga, ohmmeter yung gagamitin natin, guys. No? So, kapag ka pinold natin yung start push button, so, ididikit natin siya dito. Ibig sabihin, naka-hold siya. Ang marireading mo dapat dito, guys, sa taas ay 4 ohms. Kasi nga, ang pinakang load ng circuit, itong nasa taas na to, dire-diretso, ay yung value ng coil natin na 4 ohms. Nilagay ko lang tong 4 ohms. Pero, parang nasa 300 to 500 ohms ata ang value nung coil, yung ohms, yung resistance ng coil. So, magkakaroon tayo ng 4 ohms dapat. Ibig sabihin, kung na-reading natin yung 4 ohms dun sa tester natin, tama yung ating ginawang wiring. O kapag ka na-i-actual na natin to. Yan ang laging tandaan.
Next, ipaparallel natin to guys. Kapag ka nagparallel tayo dyan at inold natin yung start push button, hindi na 4 ohms dapat yung marireading natin yun guys. So ayan guys, ang magiging reading mo dapat dyan kapag ka nakaparallel na yung indicator light ng running sa ating coil ay ang total resistance ng circuit mo ay mas mababa sa resistance ng pinakamababang load. Ibig sabihin guys, sa circuit natin ng across the line na to, pinakamababa natin ay 3 ohms. Example lang to guys na value. Pero kung yun nga sa 220 volts na contactor, ito naglalaro sa 512 to 520. So, nilagay natin lang tong example na to. And then, so kapag sa formula guys kasi, di ba? Yung nilagay ko kanina. So, meron tayong R total is equal to, tuloy pwede yung formula na ganito eh. Kung sa parallel circuit ka guys R1 plus R2. R2. Yan guys. So ito yung 4 ohms ang ano natin. Ang pagpalagay nating R1 and then yung 3 ohms yung R2 guys. And then pwede rin ang formula guys. Kung gusto, para hindi mas or para hindi kayo mas maguluhan, no? So pwede yung ganito guys, 1 over 1 R1 plus 1 over R2. So i-apply nyo lang guys, pwede kayong gumamit ng calculator o kung scientific calculator gamit nyo, solve for X, no? Pwede yan. So halimbawa yan, dito sa circuit natin to guys, dapat ang marireading natin dyan, di ba kanina guys, kapag yung coil lang ang load, dapat ang marireading mo sa the line 1 and line 2 is 4 ohms. Nasa 4 ohms lang. Pero kapag nakaparallel na yung siyempre nilagyan na natin ng indicator light na running, dapat mas mababa dun sa 3. So, kung i-apply natin yan, yung R total na marireading dun sa tester is 1 over 1 4 ohms, di ba guys? Plus 1 over 3 ohms. So yung R total nito guys, pag kinumpute mo ay nasa 1.7 ohms. So yun. So mamaya gagawa tayo ng example guys ng may actual na load or yung resistance niya. Gagamitin natin yung 500 dito, yung sa actual na sa mismong contactor guys, kapag nag-wiring tayo. And then guys, yun na nga, kapag nag-tester kayo guys at nagkaroon kayo ng reading, malaki yung chance na tama yung ating ginawang wiring sa lahat ng wirings ng industrial control guys, no? So magbabase ka muna, magte-test ka muna gamit ang multi-tester, o kaya hindi lang double check kundi triple check bago ka mag-energize. So doon pa lang sana sa sa pagwa-wiring bago mo i-energize ay ma-sure mo na tama Wag tayo guys magwa-wiring kapag nag-zero to. Yung minsan nang lumalabas dun sa guys, yung ganito, yung OL. So open loop, medyo may problema yung ating circuit kapag ganun. So 1.7 guys, kinumpute ko na to. So yan. Ayan guys, no? So buburahin na natin. So bubuin muna natin yung circuit guys. Babalik natin. Ito. Tsaka ito.
Ayan, yan yung pinaka-normal state, no guys. So, naka-open. So guys, kapag halimbawa ganyan, kunwari itong idle mo, since 'di ba sa pag naka-stop yung ating yung circuit, kung i-analyze natin guys yung circuit, no. So meron kang mare-reading sa line 1 and line 2 na value ng resistance kasi nga kapag ka naka-off yung unit, dapat merong nakailaw na indicator light which is yung sa idle, itong nasa baba natin. So kung mapapansin nyo, buo yung circuit niya. Kasi normally close itong contact na to. Contact from ano to, yung sa contactor. Na kapag ka naka-stop, umiilaw to. So halimbawa, bibigay lang tayo ng ano, ng value ulit, syempre. So value. Kunwari 5. 5 na lang guys. Kunwari lang to ha. So, doon pa lang sa ano guys, marireading mo na dito na ano, na 5 na dapat yan. So, ibig sabihin, pagka nasupplyan nyo na yung circuit, dapat iilaw muna to or bago kayo mag-energize, may 5 ohms kayo dun sa taas. Kasi nga, ito yung na-reading. Paano naman guys kapag short circuit? So, ganito yan. Diba guys, kapag nag-short circuit siya, mag-open yung overload natin. Mag-change state siya. And then itong nasa baba, i-close. So, ang reading natin guys, sa line 1 and line 2. By the way, ang gagana nga ay buzzer o yung may sound, kung anumang klaseng buzzer yan. And then may fault. Tsaka gagana din tong idle, no? Indicator. So, ganon. So, kapag magkukuha ka ng resistance, again, kapag kukuha ng resistance, dapat walang supply guys ha, tandaan. Kasi, pwedeng pumutok yung or masira yung ating tester, no? Lalo na kung nakaset sa ohmmeter yun, no? So, yan guys. So, kung may ano yan, kung may value ito, na 2 and 1. Kunwari lang to guys ha. Yan. So, meron ka marireading doon guys sa line 1 and line 2 mo. Pwede natin kunin guys eh. Kasi yung kunin, yung R total. So, at least naturo ko na rin sa inyo kung paano mag-compute ng parallel, no? Sa mga ano guys, sa mga baguhan lang to. Siyempre yung mga master natin dyan, alam na to. So, yan guys. Ito na lang ito na lang guys yung ating resistance number 1, number 2, number 3. During fault to guys ha, during fault. So meron tayong ito tayo dito. R total is equal to 1 over 1 over 2 plus 1 over gawin natin 3 na lang to. Para medyo pag 1 kasi 1 plus 1 over 5. So, yun. So, kukuha na tayo ng calculator para sure natin yung ating para malaman natin kung talagang totoo yung value na compute natin. No? So, doon sa una guys, dito kapag nag-start tayo, no? So, kailangan doon, anong given natin doon? 4 1 over 1 4 plus 1 over 3, no? 3 equals ayan, 1.7 guys.
And then, so tama yung ano natin, yung computation ng sa circuit na to, sa una. And then doon naman tayo guys sa ano, sa during fault no guys. Kapag ka may fault. Ito yung mga given natin. So dapat ang lalabas diyan guys kasi nakaparallel nga tong tatlo na to guys. Kukumpitin natin. Pasensya na kayo kasi medyo pangit yung ating sulat. So kapag kinumpute natin, dapat mas mababa, 'di ba guys, sa 2. So 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 5. 'Di ba guys, yan. Anong magiging natin? So yun guys, tingnan nyo naman. 0.96 ohms yung total. O 97 na lang. 0.97 ohms. So yun dapat guys. So ganun ang ano. Theoretically, ganun yung pag-compute or pag-analyze ng circuit, no guys. Yan. So, mag-actual tayo soon. Pero baka hindi ko makompleto yung circuit kasi medyo kulang ako ng gamit, no guys. By the way guys, pwede namang dito pala sa taas, pwede naman na dito natin i-connect. Dito na lang guys, no? Dito. Kasi nga, ang purpose ng emergency stop guys ay patayin mo yung pinakang buong control niya guys, no, para totaling patay na yung pinakang load natin, o especially yung motor, ano. Yun kasi ang purpose talaga ng emergency light, emergency stop. So yan guys. So sana may natutunan kayo diyan sa ano, no, sa pag drawing natin ng ano, ng diagram sa across the line. Medyo mahaba yung ating topic, pero mas maganda kasi yung may lecture din eh. So lalagyan again guys, kapag wiring tayo, maggagawa tayo ng mga design or diagram, kailangan kumpleto yung ating label, yun guys, para nga madaling sundan. So minsan halimbawa yung connection, naglalagay sila ng point. Bawa dito 1, dito 2, dito 3. So para may susundan ka kung nasaan na ba yung winawiringan mo. So yan yung pinaka basic na diagram guys ng industrial control, yung across the line. Ito na yung pinakang foundation niya, no, para sa akin. Kailangan ito, kahit wala yung diagram, sa isip natin alam natin kung paano i-analyze at naintindihan natin yung principle ng industrial control. Hindi basta-basta magwa-wiring. No, at least naturuan ko kayong mag-analyze kung paano sa drawing pa lang. Kasi mahirap na yung kapag nandun na nagpa-final wiring na tayo dun sa panel, no guys. So mamaya mag-actual tayo. So sana itong itong computation natin, yung pagdodrawing natin, may nakuha kayong magandang idea, no? At yung pagte-test gamit yung tester natin. Actually, naman, kapag halimbawa wala kang tester, no, ang ginagawa nung iba, karamihan, nilalagyan nila ng, halimbawa nagte-testing pa lang sila, nilalagyan nila ng one strand, no? Para yun guys,
pumutok yung strand na yun kapag ka nagkaroon ng problema. Pero unsafe kasi yun guys. So mas maganda na yung sure dito tayo sa paggamit ng tester. So yun, mamaya mag-actual tayo guys. One eternity later. So yun guys, mag-wiring tayo ng across the line. No? Hindi pa kompleto yung ating gamit, no. Pero at least mapakita ko sa inyo yung pinaka-actual niya. Since hindi pa naman tayo dun sa actual na installation, demo lang muna to. Pero pag nandun na, mag-actual na tayo dun sa wiring, so dapat mas ganda natin, no. Normally close. Yan yung 96. Nakita nyo na yun. Okay na yung ating stop. Okay guys, ito merong number 1 and number 2. So, lalagyan natin. Yung mga ID kasi merong number 1 and number 2. Medyo mabiling lang. So, punta na tayo sa start. Ito muna guys, susundan natin kung nasa start. Ng start 3-4 pala ang number days kapag dun sa start. Ito tumulo na.
pwede magbaliktad naman A1. Susundan lang natin. Susundan natin. Dito na lang tayo kasi mas malapit pa sa yung A1 kasi mas malapit pa sa taas. Para mas maiksi yung wire. Kasi mas maganda. Kailangan matipid din yung wire sa pag-wire. So, diskarte yun para mali kasi ang kinukuha nila yung 183.
nating line 1 line 2. Mag-iingat lang kayo guys, demo lang kasi to. Okay, diskarte nyo naman kung paano nyo mapapatipid na yung wire kapag nandun na tayo sa mismong actual na pagwa-wiring. Ngayon kukuha tayo ng tester para yung explanation ko kanina na nilalagay ko sa line 1 line 2. Kukunin natin yung ohms na. Dito kasi guys sa natin, sa LED na indicator, hindi natin makuha yung actual na yan na resistance kasi nga may siguro gawa doon sa electronic niya. Yan, pag pinindot natin yung start, ayan, medyo may reading siya pa. Ayan, 400, 500. Ayan, nag-ano siya, no? Alis muna natin yun. Nakikita nyo guys. Ito. Yung isa guys, testerin natin. Pagka sa ohms itong kung pansin nyo guys, hindi stable yung kanyang resistance mo. Kaya medyo maano tayo, guguluhan tayo dun sa rhythm. So kapag pinindot natin to, yan dapat lalabas. I-disconnect muna natin guys yung pinakang ilaw para mas ma-reading natin. Tama. Kasi naka-parallel lang naman to eh. Pero kung maganda yung value niya guys, makikita agad natin yung yung pinakang total resistance niya. Kagaya nung sabi ko do sa computation. Pakita ko sa inyo guys. So, di-disconnect muna natin to sa drawing, no? Itong running na indicator. So, i-test natin siya dito. Tapos ipipindot. Ayan guys, 530 sa line 1 and line 2. Nilagyan natin yung probe dun sa line 1 and line 2. So dun sa range nagka-problema tayo. Kailangan i-ohms na lang natin. Naka-mega ohms kasi kanina. So ayan. Ayan, 500. Ayan, may na-reading tayo na guys. Ayan, 531 ohms. So meaning, malaking posibilidad na tama yung ating wiring na. So ipaparallel na natin yung ating ilaw. Lalagyan natin siya. Diyan sa circuit na yan guys pa lang tayo. So may overload tayo. Again, isa-isay natin. Overload. Meron tayo dito. 95, 96. And then pumunta ng stop. 96 pumunta ng 1 ng stop. And then number 2. Number 2 pumunta ng start. 3 and 4 nakaparallel sa normally open.
auxiliary. And then 14 pumunta ng A2. Yan. Pwede magbaliktad A1, A2. Saan mas matipid, and then A1 papuntang line 2. Testa rin natin siya guys. So i-energize natin. So, mag-iingat lang kayo kapag medyo may power na siya. So doon naman tayo sa idle guys, no. So yung auxiliary, so dito tayo sa 21, 22, and then idle. Huwag na muna natin guys sa fault. Line 1 pumunta ng 21. Dito yun guys. So na. And then yung 22. Ito guys, 22. Pumunta naman ng ilaw. Ito, LED ulit ang gagamitin natin. Kasi wala tayong available na. Then, yung isa ng ilaw, pupunta ng line 2. So, may dalawa na tayong ilaw. Ayan guys, umilaw yung sa ating idle or stop. Ngayon, i-start natin at mamamatay ito kasi mag-change state ito, yung 21, 22 to on to normally open. Ayan guys, umipat siya. So ang state ngayon niya guys ay naka-close to, open tong 21, 22 and then naka-close to itong coil natin. So ganun guys, kain nyo na yan. Yung sa fault naman, susundan nyo lang. Again guys, ano lang to, demo lang to, kaya medyo magulo pa. Kapag magwa-wiring na tayo ang actual sa panel, gagandahan na natin yan. Meron na mga cable tray, terminal blocks. So yan guys, at least may idea lang kayo. At ginawa natin. So stop ulit. Yan, ibig sabihin naka-off yung unit. Start. Ayan, ganun lang guys. Hindi lang natin makuha yung value nung ano guys eh. Yung sa ano LED. Okay na siya guys.
try ulit natin. Kunin yung reading. Na-unlabel natin yan. Ayan guys. Nakuha natin sa range talaga. Ayan, 574. Ayan. Hindi natin makuha yun. No? Ito yung nare-reading natin na nasa coil. Sa kapag mag-energize, dapat hindi zero or open loop. Ayan guys. Bago ko pala makalimutan guys, yung pagto-troubleshoot din, sa actual ginagawa ko to. So using tester no. Kung ohmmeter yung gamit natin, kagaya yung nasabi ko doon sa resistance, alam mo na dapat kung may mali ba dun sa ginawa nating wiring no. Next na gusto kong malaman nung ibang nagto-troubleshoot din, kung paano naman mag-test kapag merong supply siya sa nagaling sa line 1 and line 2. So step by step guys. So since merong kunwari 220 volts AC tayo sa supply. So dito pa lang sa pagtetest pa lang ng voltage, may makukuha na tayong idea no, kung may busted ba or defective na devices dun sa ating equipment no. O, ang gagawin natin, since sa diagram na to, sa pagtetest na to, kunwari ito yung probe 1 and 2. Then, syempre meron tayong reading na 220 volts dyan. Kasi line 1 and line 2. And then, kung iti-trace natin itong unang linya, or yung circuit na to, ang gagawin lang natin dyan, imumove natin per devices no. Since ito ay normally close, ang mga emergency stop at saka yung stop push button, so kapag nilagay mo dito unang device, so ES ka, meron ka pa rin dapat makukuhang 220 volts. Next, sa overload naman guys, pwede mong ilagay, syempre sa 96 ka na, para mo malaman kung defective. So yun, dito naman. So dapat dyan, kapag naglipat ka ng probe, dapat meron pa ring 220 volts ka. Kasi nga, normally close to na overload, no? Given na ano siya, walang fault, no? So kapag zero ka dyan, nag-zero ka dyan, meaning, pwedeng nag-trip lang yung ating equipment o yung ating overload. So possible, pwede nating i-test dito. Check lang natin kung dun sa ating contactor na sample, merong letter T na lumabas dun sa trip, no guys, indicating na nag-trip. So pwede nating i-reset yun para bumalik dito na normally close. So again, kapag okay yung overload natin, hindi defective yung overload natin, magkakaroon ka pa rin dyan ng 220 volts. So lipat naman tayo next. Dito naman guys. Next probe ay dito sa stop. So meron pa rin dyan kasi nga yung circuit mo, kumpleto ka pa rin dyan guys. Ayan. Dapat meron ka pa rin 220 volts. So pag wala, again, sa stop ka magpo-focus.
Either pwede mo siyang, mas maganda kasi guys, pwede mo siyang baklasin, no? Or dismantle mo siya dito. Or remove mo siya sa mga connection niya bago mo i-test yung continuity niya guys. And then next step ay dito sa start ka. Syempre guys, wala kang marireading dyan kasi naka-open. Maliban na lang guys kung i-push mo yung start push button. Pero nga may problema kaya hindi siya gumagana. No? So yun guys, kapag nilagay natin yung dito, yung isang probe. So magkakaroon lang siya ng 220 kapag na-i-press yung push button ng start. Ito lang ginagawa namin dyan din kapag nagto-troubleshoot kami. Minsan ginajag namin kung okay pa ba. Mas madali mong malalaman dun kung may problema ba yung motor o yung mismong linya. Kasi kapag nag-jag ka, kapag gumana yung motor, ibig sabihin dun sa mismong linya o dun sa across the line o yung unang circuit na to, may mga devices lang doon na defective. Either yung breaker, may mga fuse, meron kasi minsan nakaseries yung fuse o kung ano-ano pang mga protective device na naka-series dito sa ating system o yung ating wiring, no? Marami kasi para for protection ng ating equipment o yung mga load, guys. So ganun lang, mas maganda guys. O halimbawa naman unang-una, syempre kung hindi gumagana, titingnan mo agad yung holding coil ng contactor kung okay pa. So sa M7 na model, 520 to 540 ohms ata, yung mga ganyan. So A1 and A2 ka agad. At kapag may na-reading ka doon, so okay pa yun. Busted. Kung wala kang ma-reading, no guys. Ang madaling masira dyan, siguro sa circuit ng across the line yung coil, madalas. At saka kung mga naka-fuse ka pa. Meron kasi mga fuse pa rin, no guys, maliliit. Lalo na kapag may mga board. So ganun din kapag magte-test tayo sa side na to. So kung ite-test naman natin tong mga equipment dito, kailangan nating i-test yung trip para lumipat ito dito. So kung mag-test ka dito ng ng ohms o ng resistance, yan. Kunin natin. Meron guys na mga indicator na combination na siya ng alarm and then yung pilot light, no guys. So mas magandang bilhin yan at saka mas maliit. So ganun lang guys. So ganun lang guys ang pagtitrace, no. Syempre kung magsisimula ka muna sa basic na diagram para mas maintindihan natin, at least kahit paano na explain ko sa inyo kung paano yung pagto-troubleshoot. Minsan guys naman, halimbawa hindi natin alam yung pinakang wiring ng equipment, malaking tulong yung pagdo-drawing natin guys, no. Kasi nga minsan halimbawa mayroong lumang machine na ipapa-troubleshoot sa atin at hindi natin alam yung diagram or nawala na sa katagalan. So pwede nating i-drawing at sundan yung mga linya niya para magkakaroon tayo ng idea kung saan nagka-problema. Kagaya nung pag-test ng step by step, no guys. So dapat marunong tayong mag-drawing
mga symbol, kompleto yung legend. At syempre, marunong tayong mag-analyze ng operation ng equipment no guys. Yun lang yung tatandaan natin dyan. So ito muna, sa across the line lang muna tayo. Marami pang industrial control na pwede nating i-lecture or i-vlog. Pero ito talaga yung pinakang foundation ng industrial control guys. So makakapag-operate ka na dito ng water pump o ng mga simpleng mga machine no, guys, sa wiring na to. Sa power naman guys, power diagram niya yung sa load. So ganito lang pag drawing guys. So kung 3-phase yung motor, ito ang nagre-represent nung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dun sa contactor mismo. And then ito naman guys yung nagre-represent ng overload niya. Yung overload. So ganyan siya. Yan. Ito yung pinakang motor mo. So ito yung pinakang contactor natin guys. Yan. And then ito yung overload natin. So meron din itong, ito meron T1, T2, T3. Meron din ito dito. T1, T2, T3. And then line 1, line 2, line 3. Sa ginawa nating wiring kanina guys, kumuha tayo dito guys no, sa line 1 and line 3. And then ito na yung papuntang breaker supply, power supply. And then dito kasi connect yung guys, yung line 1 natin, yung supply para dun sa control. So overload, kumpletuhin na natin. Overload, stop, basta ang emergency stop at push button ng stop ay laging series ang connection. And then ang start naman ay nakaparallel siya sa auxiliary. Stop, 1, 2, start, 3, 4, 13, 14. And then ito na yung coil, A1, A2, A1, o pwede magbaliktad siya, tapos line 2 na. So yun lang, ganun lang kasimple guys yung ating pag wiring at pag-aaral, pagle-lecture na rin sa mga baguhan guys. So yun, at least sana meron kayong natutunan guys sa ating video. So yun, kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment sa baba at sasagutin natin yan para masagot yung mga katanungan ninyo at kung mayroon pa kayong ibang gustong malaman. So maraming salamat.